Nasa Amerika na si Pangulong Noynoy Aquino para sa isang araw na working visit. At kahit nasa ibang bansa, hindi nakaligtas ang Pangulo sa protesta. Mula sa Chicago, Illinois, may ulat on the spot si Teresa Andrada. Teresa. Sino pasado alauna ng hapon dumating dito sa Chicago, Illinois si Pangulong Noynoy Aquino para sa kanyang one-day working visit dito sa Amerika. Nag-courtesy call kay Pangulong Aquino si Chicago Mayor Rahm Emanuel. Si Emanuel ay nagsilbing Chief of Staff ni US President Barack Obama. Halos 30 minuto nagtagal ang pag-uusap ng dalawa. Ayon kay Mayor Emanuel, malaki raw ang kanyang paghanga sa pagiging outspoken ni Pinoy at clear-eyed sa mga isyong hinaharap ng Pilipinas. Isa sa agenda ng working visit ni Pinoy ang manghikayat ng mga investor sa Pilipinas. Sa roundtable discussion kasama ng mga miyembro ng US Chamber of Commerce at US ASEAN Business Council, nagpalitan ng kuro-kuro kung paano pa mapapaganda ang business climate sa Pilipinas. Isang kumpanya ang nagpahayag ng interes na magnegosyo sa sektor ng transportasyon, partikular sa railways. Isa rin sa natalakay ang pagbubukas ng oportunidad para makapangutang ang mga OFWs mula sa mga bangko. Ang working visit ng Pangulo nagtapos ngayong gabi matapos siyang makipagkita sa Filipino community dito sa Chicago. Bago matapos ang courtesy call kanina ay isang city resolution naman ang iniabot ni Mayor Emanuel kay Pinoy. Nilalaman nito ang pagkilala sa mga nagawa ng Pangulo at ang pagbati ng lungsod ng Chicago sa kanyang pagbisita. Samantala, ilang oras bago ang talumpati ni Pinoy sa harap ng Filipino community dito sa Chicago, nagsagawa naman ng kilos protesta ang ilang miyembro ng Anak Bayan Chicago sa labas ng JW Marriott Hotel. Sa Marriott, ginawa ang meeting ni Pinoy sa Filipino community at dito rin nanunuluyan ang Pangulo habang nasa Chicago. Kinondena ng grupo ang di umunoy kabagalan umano ng aksyon ng pamahalaan sa kaso ni Mary Jane Veloso na nauwi na nga sa pagbaba ng hatol na bitay. Hindi rin daw dapat kunin ni Pinoy ang credit sa pansamantalang pagtigil sa bitay. Ito raw ay resulta ng people power ng mga Pilipino na nagkaisa para ipanawagan kay Indonesian President Joko Widodo na huwag ituloy ang bitay. Kinondena rin ng grupo ang Visiting Forces Agreement at EDCA na nagbigay daan para makabalik umano ang tropang Amerikano sa Pilipinas. Kung wala daw ito, hindi sana napas lang ng sundalong Amerikano na si Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, si Jennifer Laude. Chino, sa ngayon ay tapos na nga ang lahat ng mga agenda dun sa working visit ni Pangulong Aquino dito sa Chicago. Bukas ay tutuloy na siya, lilipad na siya patungong Ottawa, Canada para naman simulan ang kanyang 3-day state visit doon. At yan muna ang latest mula dito sa Chicago, Illinois. Balik sa iyo, Chino. Teresa, sa ating pagkakaintindi, parang nagbigay din ng talumpati ang Pangulo dyan sa Filipino community na parang may pasaring o parang parinig dun sa pagsuporta sa kanyang yung susunod na halili sa kanya bilang pagkapangulo sa 2016. Pwede mo ikwento sa atin kung nagbigay ba siya ng clue kung sino ang parang feeling niya na napupusuan niyang papalit sa kanya sa 2016? Oo, tama ka dyan, Chino. No? Umapila nga itong si Pangulong Aquino sa harap ng Filipino community kanina na kung sana ay tulungan siya na may pagpatuloy yung kanyang reformang mga nasimulan under his administration sa 2016. Bagamat hindi na nga niya direktang sinabi na tulungan niyo akong suportahan ang aking manok, ang intindi ng mga Filipino community na dumalo kanina ay ganito na nga ang pakiusap ng Pangulo. At hindi siya nagbigay, Chino, ng hint kumbaga, no, kung sino ang kanyang mamanokin sa 2016. Hanggang sa ngayon ay pa rin ang bibig ng Pangulo kung sino dyan, pero nauna na rin niyang nabanggit na sa bandang Hunyo, end of June, ay ito ay kanyang i-anunsyo. Chino. Pero meron ba kayong advance information na ang pagkakaintindihan natin, tutulak ito papuntang Canada ang ating Pangulo? No? Matatalakay kaya doon yung parang issue on yung mga waste na napunta dito sa atin? Ano bang balita nyo? Chino, sa ngayon, wala pa tayong information tungkol dyan. No? Pero dun sa mga pakikipag-usap natin sa mga tagapagsalita ng Malacanang bago tumulak ang Pangulo sa Canada, ay natanong natin yan at sabi nila, depende raw ito sa DFA, no? Kung ito ay maisasama dun sa agenda na matatalakay ng Pangulo kasama ng Governor General at ng Prime Minister ng Canada sa pagtulak niya doon. Chino? Teresa, going back dun sa reception ng mga Filipino community dyan sa Chicago, yung pakikisalamuha ba sa kanila ay maganda ba ang pagtanggap nila? Maganda ba ang kanilang opinion dito sa pamamalakad ng Aquino administration, knowing na humingi na nga ng suporta ang Pangulo para ipagpatuloy
yung nung kung sino man nanghahalili sa kanya. Anong sense mo? Suportado ba ng Filipino community ang Pangulo natin? Basically, Chino, dun sa maraming miyembro ng Filipino community na nakausap natin kanina, ay pabor sila dun sa panawagan ng Pangulo na ituloy sana yung mga reformang nasimulan nila. Ayon nga sa kanila, maganda naman yung mga nasimulan daw ng Pangulo gaya ng pagkontra dun sa corruption sa mga ahensya ng pamahalaan at sana ay maipagpatuloy naman daw ito dahil sayang naman kung babalik kumbaga tayo sa step 1. Kung hindi nga daw kung sino yung sinusuportahan ng Pangulo ang kanilang i-endorse o kanilang iboboto. Sino importante yung pagbisita ni Pangulong Noynoy Aquino dito sa Chicago dahil nung 2010 dito siya nakakuha ng pinakamaraming boto nung overseas absentee voting nung 2010. Kaya naman kanina nagpaabot siya ng kanyang pasasalamat dun sa Filipino community sa overwhelming na suporta raw sa kanya noong 2010. Sino? Maraming salamat, Teresa Andrada.